Ang buhay ay hindi laging patas. May mga taong ipinanganak na may lahat, may tahanan, may pagkain, may pag-asa. Pero may mga taong ipinanganak na walang hawak kundi ang kanilang sariling mga kamay at ang taimtim nilang panalangin na balang araw, magbabago ang lahat. Ito ang kwento ng isang lalaking lumisan ng walang pangako ng tagumpay, pero bumalik na nagdadala ng isang buhay na hindi niya mismo mapaniwalaan. Ang kwento ng isang asawa, isang ama, at ng pag-ibig na hindi natuyuan kahit sa pinakamatagal na paghihintay. Ang pangalan ng lalaki ay Eduardo Santos. Pero sa kanilang maliit na baryo sa Cagayan, lahat ay kilala siya sa palayaw na Eddie. Isang simpleng tao. Mababa ang tinig, mataas ang respeto sa kapwa. Hindi siya lalaking mapagmayabang, hindi siya lalaking madaling sumuko, kahit paulit-ulit siyang tinamaan ng buhay, tumayo siya. Lagi siyang tumayo. Si Eddie ay hindi kagwapuhan na mapapansin sa unang tingin. Hindi siya matangkad, hindi siya may mukha ng artista. Pero ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon ay may tinitingnan palagi. May inaasahan. May pangarap na nakatago sa likod ng pagod ng ngiti. 72 ang kanyang ama nang mamatay. At wala silang naiwan ni isa. Walang lupa, walang bahay, walang pera. Ang lahat ng iniwan sa kanya ng kanyang amang si Mang Cardo ay isang lumang relo na hindi na gumagana at isang salitang itinanim sa kanyang dibdib noong bata pa siya. Eddie, wika ng kanyang ama, ang kahirapan ay hindi sakit. Sakit lang ang pagbibigay daan mo sa kahirapan na sirain ka. Iningatan ni Eddie ang salitang iyon. Pinagyaman niya ito sa loob ng kanyang puso, tulad ng isang binhi na hinintay niyang sumibol. Noong 23 taong gulang si Eddie, nakilala niya si Maritz de la Cruz. Si Maritz, ang pangalang iyon mismo ay parang isang bagay na malambot sa pagsambit. Maritz. May 2 kuya si Maritz at magulang na masipag ngunit din mahirap. Sila ay kapitbahay sa baryo, literal na kapitbahay. Ang kanilang mga bakuran ay pinaghihiwalay lamang ng isang lumang pader na bato na puno na ng lumot. Noong una, hindi sila nag-uusap ng maayos. Si Eddie ay nahihiya. Si Maritz naman ay hindi basta-basta nagpapahalata. Pero ang baryo ay maliit, ang mundo nila ay maliit, at sa bawat pagkikita, may isang bagay na dahan-dahang lumalagak sa pagitan nila. Hindi pag-ibig sa simula. Paggalang muna. Pagkilala. At pagkatapos, isang gabi sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang bakuran, nang walang sinabi, nang walang kailangang sabihin pa, naramdaman nila ang pagbabago. Nagpakasal sila pagkaraan ng 2 taon. Simple ang kasal. Walang reception hall, walang abogado, walang maraming bisita. Sa simbahan ng baryo, sa harap ng pamilya, sa harap ng Diyos, nagsabi silang 2 ng tea. At para sa kanila, sapat na iyon. Lumipat sila sa isang maliit na kubo sa gilid ng kanilang baryo. Kubo, hindi ito metapora. Totoo itong kubo. Nipa ang bubong, kawayan ang dingding, lupa ang sahig sa ilang bahagi. Maliit, mainit sa tag-araw, malamig sa tag-ulan. Pero para sa kanila, iyon ang kanilang mundo. Ang kanilang simula. Lumipas ang 1 taon. Nanganak si Maritz ng kanilang panganay, isang batang babae. Pinangalanan nila siyang Annalyn. Maliwanag ang mata, mapula ang pisngi, at nang unang beses na hawakan ni Eddie ang kanyang anak, umiyak siya. Hindi niya iniyak ang kaligayahan lamang, iniyak niya ang lahat ng kabiguan, ang lahat ng gutom na gabi, ang lahat ng pagod na umaga. Dahil sa kamay niya ay may isang rason na ngayon, isang solidong, umiiyak, buhay na rason para hindi sumuko. Pero ang buhay sa baryo ay hindi nagbibigay ng enough. Ang sahod sa farm ay kakaunti. Ang pagkain ay sapat lamang. Ang kinabukasan ni Annalyn, iyon ang pag-aalala ni Eddie tuwing gabi, habang nakahiga siya sa tabi ni Maritz, nakatitig sa bubong ng kubo, nakikinig sa ulan. At isang gabi, pagkatapos ng matagal na katahimikan, nagsalita siya. Maritz, wika niya, mababa ang tinig, kailangan ko yatang lumabas. Hindi nagsalita si Maritz agad. Alam na niya ang ibig sabihin. Lumabas, ibig sabihin umalis. Ibig sabihin mangibang bansa. Ibig sabihin, iwan siya at si Annalyn. Gaano katagal, tanong niya. Hindi ko alam, totoo ang sagot ni Eddie. Pero babalik ako. Iyan ang pangako ko sa iyo. Lumapit si Maritz sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Eddie,
ang matitigas na kamay, ang mapagod na kamay, at pinigilan niya ang sariling umiyak. Dahil alam niya na kailangan ito. Kailangan niya itong pakawalan para makabalik siyang may dala. Sige, sabi niya lamang. Pero huwag mong kalimutan ang pangalan mo. Huwag mong kalimutan kung saan ka galing. Umiyak si Eddie ng gabing iyon, ngunit sa harap ni Maritz, itinago niya ang luha. Dahil siya ang lalaki ng pamilya. Siya ang mag-aasikaso. At ang asawa at anak niya, kailangan nilang makita ang lakas niya, hindi ang takot. Pero alam ni Maritz. Nakita niya ang panginginig ng balikat ni Eddie nang yakapin niya siya ng mahigpit bago siya matulog. Alam niya. At wala siyang ibang ginawa kundi yakapin siya ng mas mahigpit pa. Doon sa kubo. Sa ilalim ng bubong na nipa. Sa gabi na puno ng kulog at ulan. Iyon ang huling gabi nila bago nagbago ang lahat. Lumisan si Eduardo Santos, si Eddie, sa ika-10 araw ng Enero, taong 2002. Nagmahal siya sa asawa at anak niya sa umaga pa lamang, habang natutulog pa si Annalyn, habang nakatingin sa kanya si Maritz mula sa pintuan ng kubo, habang tumitiktak ang lumang relo ng kanyang amang hindi na gumagana. Nahawak niya ngayon bilang swerte, bilang alaala, bilang pangako. At lumakad siya. Hindi lumingon. Dahil kung lumingon siya, alam niya, hindi na siya aalis pa. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa kwentong ito, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na kasama ko sa bawat salitang ito, nais ko munang makausap kayo saglit. Ang mga kwentong tulad nito, mga kwentong puno ng katotohanan, ng luha, ng pag-asa, ang mga kwentong ito ay nabubuhay dahil sa inyo. Dahil sa inyong pakikinig. Dahil sa inyong puso na handang maramdaman ang bawat salita. Kaya kung naaantig kayo ng kwentong ito, kung may bahagi ng inyong puso na sumasama kay Eddie, kay Marites, kay Annalyn, ay like ninyo ang video na ito. Ay share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin na ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo mapalampas ng kahit isang kwento. Ang mga kwentong ito ay para sa inyo. Palagi. At gusto ko kayong malaman na ang bawat kwentong ibinabahagi ko, buong puso itong ginagawa ko para sa inyo. At para sa aming mga bagong manonood, kumusta kayo? Saan kayo nanonood ngayon? I-comment ninyo sa baba, bansa man, lalawigan, o lungsod, gusto ko kayong marinig. Dahil kahit malayo ang ating kinatatayuan, nagtatagpo tayo dito. Sa iisang kwento. Sa iisang damdamin. Handa na ba kayo? Itutuloy natin ang kwento ni Eddie. Ang Maynila ay parang isang ibang mundo para kay Eddie. Galing siya sa Cagayan, sa baryo na ang pinakamaingay na tunog ay ang manok sa umaga at ang ulan sa gabi. Pero ang Maynila ay ibang klase ng ingay. Masikip, mabilis, walang humpay. Ang mga tao ay naglalakad na parang may hinahabol. Ang mga kotse ay nagtatawid ng walang pahintulot. Ang mga ilaw ay hindi tumatanda, hindi natutulog. Hindi natakot si Eddie. Ngunit naramdaman niya ang kalungkutan, ang uri ng kalungkutan na nararamdaman mo nang nasa gitna ka ng maraming tao, pero wala kang kilala kahit isa. Natulog siya sa boarding house sa Tondo, ₱5 sa isang silid, 10 tao ang natutulog sa iisang kwarto. Amoy pawis at sigarilyo ang hangin. Maingay ang gabi. Pero ibinaba ni Eddie ang kanyang maliit na bag, hiniga sa manipis na banig na inilaan para sa kanya, at nagsalita siya sa sarili niya. Para kay Maritz. Para kay Annalyn. Kaya ko ito. Naghanap siya ng trabaho ng buong linggong iyon. Kumatok sa mga pintuan, nagsulat ng resume sa papel na hiniram niya sa kapitbahay, nagpunta sa mga opisina na hindi naman siya tinanggap. Minsan, tinatanggihan siya dahil sa kanyang edukasyon, hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Minsan, tinatanggihan siya dahil sa kanyang edad, 25 taon noon, pero kung titingnan mo siya, para siyang mas matanda. Ang trabaho sa bukid ay nagbigay sa kanya ng katawan ng isang lalaking may 40. Ngunit hindi siya sumuko. Sa ikatlong linggo, nakakuha siya ng trabaho bilang construction worker sa isang malaking building project sa Makati. Mahirap ang trabaho, pisikal, mapanganib, walang garantiya. Pero may sweldo. At para kay Eddie, ang sweldo ay katumbas ng pag-asa. Tuwing Sabado ng gabi, pumupunta siya sa isang payphone, isang lumang payphone sa tabi ng talipapa, at tinatawagan si Maritz. Hindi palagi itong maayos ang connection.
Minsan, puro ingay lang ang maririnig. Minsan, nagputol-putol. Pero kahit ilang segundo man lang marinig ang tinig ni Maritz, kahit "Hello, Eddie. Nandyan ka ba?" lang, para sa kanya, iyon ay sapat na para mabuhay ng isa pang linggo. "Kumain ka na?" Lagi itong tanong ni Maritz. Sagot niya. Kahit minsan, hindi pa. Si Annalyn ay nagsabi ng tatay kanina. Hinalikan ko ang tuhod ng kanyang manika at sinabi ko na ikaw daw iyon. At doon, sa payphone, sa gitna ng ingay ng Maynila, umiyak si Eddie. Tahimik. Hindi niya sinabi kay Maritz. Pero umiyak siya. Tumagal ang trabaho sa construction ng 1 taon. At sa loob ng 1 taon na iyon, natutunan ni Eddie ang isang bagay tungkol sa kanyang sarili: siya ay matalino. Hindi sa libro, hindi sa kolehiyo, kundi sa paraan ng kanyang pag-iisip. Nakita ito ng kanyang foreman, isang matandang lalaki mula Cebu na nagngangalang Mang Ben. Eddie, sabi ni Mang Ben isang araw habang nagtatrabaho sila, may utak ka. Sayang kung gagastusin mo lang ito sa pagbubuhat ng semento. Iyon ang nagbago ng lahat. Tinulungan siya ni Mang Ben na mag-apply sa isang contracting company bilang project assistant. Mas mababa ang pisikal na trabaho, mas mataas ang pag-iisip na kailangan. At si Eddie ay nag-alab doon. Natuto siya ng mabilis. Binabasa niya ang lahat ng dokumento na ipinasa sa kanya. Tinatanong niya ang mga bagay na hindi niya naiintindihan. Hindi siya nahihiya sa sarili niyang kamangmangan, tinanggap niya ito bilang simula, hindi katapusan. Sa loob ng 3 taon, naging site supervisor na siya. Sa loob ng 5 taon, naging project manager. Sa loob ng 8 taon, nag-put up siya ng kanyang sariling maliit na contracting business, gamit ang lahat ng kanyang naipon, lahat ng kanyang natutunan, lahat ng tiwalang binigay sa kanya ng mga taong nakakita ng higit pa sa kanya, kaysa sa kanyang nakita sa sarili. At tuwing Sabado ng gabi, kahit na may sarili na siyang cellphone noon, kahit na may mas maayos na paraan na siya ng pakikipag-ugnayan, tinatawagan pa rin niya si Maritz. Lagi. Walang palya. Dahil iyon ang kanyang rason. Kumain ka na? Lagi pa ring tanong ni Maritz. Sagot niya. At ngayon, totoo na ito. Kumain na talaga siya. Mabuti na ang pagkain niya. Ngunit ang kahulugan ng tanong ay hindi nagbago, tinatanong pa rin ni Maritz kung okay siya. Tinatanong pa rin niya kung nandoon pa siya. Tinatanong pa rin niya kung hindi pa siya nawawala. Hindi pa ako nawawala, lagi niyang sinasagot. Narito pa ako. At babalik ako. Noong 10 taon, taong 2012, lumaki ang negosyo ni Eddie nang hindi niya inaasahan. Nakuha niya ang isang malaking kontrata mula sa isang developer sa Dubai. Ang kontrata na iyon ang nagbago ng lahat. Pumunta siya sa Dubai. At doon, sa gitna ng disyerto, sa gitna ng mga gusaling mas matangkad pa sa kanyang mga pangarap noon, nagsimulang lumago ang kanyang negosyo nang hindi na niya matukoy ang bilis. Ito ay ang kwento ng tagumpay ni Eduardo Santos, ngunit ang tagumpay na ito ay may presyo. At ang presyong iyon ay hindi laging makikita sa numero ng kanyang bank account. Ang presyo ay ang mga gabi na hindi niya narinig ang hiyaw ni Annalyn sa kaarawan nito. Ang presyo ay ang mga Pasko na inubos niya sa opisina, sa mga pulong, sa mga kontrata. Ang presyo ay ang mga lunggati ni Maritz na kahit kailan ay hindi niya lubos na naunawaan mula sa layo. Minsan, sa isang tawag, narinig niya si Annalyn, ngayon ay 10 taon na nagsalita sa kanya sa unang pagkakataon ng hindi bilang isang bata, kundi bilang isang bata na may isipan. Tatay, tanong ni Annalyn, kailan ka ba talaga uwi? At hindi makasagot si Eddie. Hindi niya alam ang sagot, hindi dahil ayaw niyang sumagot, kundi dahil ang totoo, hindi niya alam. Nakaalam siya sa layo. Nakaangkla siya sa kanyang negosyo. At kahit puno siya ng pag-ibig para sa kanyang pamilya, ang pag-ibig na iyon ay nakaimprison sa loob ng mga fax machine at airline tickets at construction blueprints. Malapit na, anak, sabi niya. Malapit na. Ngunit lumipas ang 2 taon pa. Lumipas ang 3 taon pa. At sa bawat taon, lumalaki ang numero sa kanyang account. Lumalaki ang kanyang negosyo. Lumaki ang kanyang pangalan sa industriya. Eduardo Santos, hindi na siya Eddie na galing sa baryo. Sa Dubai, sa Singapore, sa mga boardroom ng malalaking korporasyon, siya ay M. Santos.
Ang lalaking nagsimula sa construction site at naging isa sa mga pinaka-respected na contractors sa Southeast Asia. Bilyon-bilyon ang halaga ng kanyang negosyo sa pagtatapos ng ika-20 taon. Isang bilyonaryo. Si Eddie, ang lalaking natulog sa manipis na banig sa tondo, ang lalaking kumain ng mami tuwing gusto niya ng masarap para makatipid. Ang lalaking lumakad palayo sa pintuan ng kanyang kubo nang hindi lumingon dahil alam niyang hindi na siya aalis kung lumingon siya. Si Eddie ay naging isang bilyonaryo. At sa harap ng lahat ng tagumpay na iyon, sa harap ng lahat ng kasaganaan, ng karangyaan, ng kapangyarihan, may isang tanong na nanatiling walang sagot sa kanyang puso. Anong nangyari sa kanila? Talaga bang okay sila? Dahil sa mga tawag, lagi lang pi-okay ang sagot ni Maritz. Lagi lang iayos lang kami ang sagot niya. At si Eddie, na alam ng mabuti kung paano magtago ng nararamdaman dahil ginawa rin niya ito sa buong buhay niya, nagsimulang mag-alinlangan. May tinatago si Maritz. At ang araw na pinili niyang bumalik, walang babala, walang pagsasabi, ay ang araw na natuklasan niya ang katotohanan na hindi niya inasahan. Nag-book siya ng flight pabalik ng Pilipinas nang walang sinabihan kahit sino. Kahit ang kanyang sekretarya, kahit ang kanyang pinakamalapit na kasamahan sa negosyo. Walang nakaalam. Dahil gusto niyang makita ang katotohanan, ang tunay na katotohanan, bago pa man may pagkakataon ang sinuman na ayusin ang anumang kailangang ayusin. Sakay siya ng eroplano ng gabi. At sa buong biyahe, sa bawat oras na lumipas habang lumalapit siya sa lupang kanyang pinagmulan, isang bagay ang hindi niya mapigilan. Hindi tulog. Hindi makain. Hindi mapanatag. Iniisip niya ang kubo. Iniisip niya ang kubo na kanilang tahanan noong una. Ang kubo na pinagkasunduan nilang aayusin ni Maritz habang wala siya. Ang kubo na sana ay pinalitan na ng mas maayos na bahay dahil nagpadala siya ng pera. Nagpadala siya ng pera sa loob ng 20 taon. Hindi maliit na halaga. Sapat na para magtayo ng isang marangyang tahanan. Sapat na para mabuhay si Maritz at Annalyn ng walang kahirapan. Sapat na. Sapat na sa tingin niya. Dumating siya sa kagayan ng umaga, ang umaga na maliwanag, ang umaga na amoy lupa at ulan, ang umaga na parang walang nagbago sa baryo, kahit 20 taon na ang lumipas. Kumuha siya ng tricycle mula sa terminal. Hindi nag-hire ng sasakyan, hindi tumawag ng driver, ayaw niyang may kasama. Gusto niyang mag-isa sa sandaling iyon. Habang nakasakay siya sa tricycle, nakita niya ang mga pamilyar na tanawin. Ang lumang simbahan. Ang palengke na nagbago ng konti ang hitsura pero iyon pa rin. Ang mga puno na mas matangkad na ngayon. Ang mga mukha ng mga tao na may kahalong bago at pamilyar. At pagkatapos, nang lumiko ang tricycle sa daan patungo sa kanilang bahagi ng baryo, naramdaman ni Eddie ang kanyang dibdib na humigpit. Nakita niya ang kubo. Ang parehong kubo. Ang parehong nipa na bubong, bagong palad na nipa, pero iyon pa rin ang hugis, iyon pa rin ang sukat. Ang parehong kawayan na dingding. Ang parehong maliit na bakuran na may isang puno ng mangga sa gilid, mas malaki na ngayon ang puno, mas matanda, mas malakas, pero iyon pa rin. Ang kubo. Hindi bahay. Hindi gusali. Hindi ang maayos na tahanan na kanyang inasahan. Ang kubo. Bumaba si Eddie sa tricycle. Binayaran niya ang driver nang hindi niya napansin kung magkano. Nakatayo siya sa harap ng bakuran, nakatutok ang mga mata sa simpleng istruktura na iyon, at ang tanging naririnig niya ay ang kanyang sariling tibok ng puso. 20 taon. Nagpadala siya ng pera sa loob ng 20 taon. Nasaan ang bahay na inaasahan niyang makita? Bumukas ang pintuan ng kubo. At lumabas si Maritz. Mas matanda na siya, siyempre naman, 20 taon ang lumipas. Ang buhok niya ay may kulay abo na sa ilang bahagi. Ang mukha niya ay may mga linya na wala noon, mga linya ng panahon, ng trabaho, ng paghihintay. Ngunit ang mga mata niya, ang mga mata ni Maritz, iyon ay hindi nagbago. Iyon pa rin ang mga matang nakatingin sa kanya nang parang walang lumipas na kahit isang araw. Natigilan si Maritz nang makita niya si Eddie. Nakatayo siya sa pintuan, hawak ang isang basahan, at sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Walang gumalaw. Pagkatapos, dahan-dahan, lumaglag ang basahan mula sa kamay ni Maritz. Eddie, bulong niya. Isang salita lamang.
Ngunit puno ng isang daang damdamin. Lumakad si Eddie patungo sa kanya. Mabilis. At nang maabot niya si Maritz, nang hawakan niya ang mukha ng kanyang asawa sa dalawang kamay, naramdaman niya ang lahat ng taong lumipas na parang dumapo sa kanyang balikat ng sabay-sabay. Mabigat. Napakaraming mabigat. Bakit? Tanong niya, at ang tinig niya ay basag, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtataka, sa pagkalito, sa isang uri ng lungkot na hindi pa niya naintindihan. Bakit nandito pa rin kayo sa kubo? Nagpadala ako ng pera, Maritz. Nagpadala ako ng... Alam ko, sabi ni Maritz. Mahinahon. Walang pagtatanggol. Walang galit sa tinig niya. Nasaan ang pera? Bakit hindi kayo lumipat? Bakit? Halika muna, sabi niya. Pumasok ka muna. Pumasok si Eddie sa kubo. Ang loob nito ay malinis, napakahusay na kalinisan para sa isang kubo. May mga bagong muebles, simpleng muebles, hindi marangya pero maayos. May mga litrato sa dingding, mga litrato na hindi niya nakita noon, mga litrato ng mga taon na lumipas nang wala siya. Si Annalyn sa graduation. Si Marit sa isang handaan. Mga mukha ng mga taong hindi niya kilala, mga taong naging bahagi ng buhay ng kanyang pamilya sa loob ng 20 taon na wala siya. Umupo siya. At umupo rin si Marit sa harap niya. Ang pera, sabi ni Maritz ng tahimik, ginamit namin. Hindi para sa bahay. Saan? Tanong ni Eddie. Huminga ng malalim si Maritz. At nagsimula siyang magsalita. Noong unang ilang taon pagkalis ni Eddie, pinagasikasuhan niya ang lahat sa kanilang sarili. Ngunit noong ika-4 na taon, nagkasakit ang ina ni Maritz. Cancer. At ang sakit na iyon ay hindi mura. Ang gamot, ang ospital, ang operasyon, nilamon nito ang malaking bahagi ng perang pinadala ni Eddie. Hindi basta nagreklamo si Maritz. Hindi basta sinabi niya. Dahil alam niya na malayo si Eddie, alam niya na mahirap na ang buhay ng kanyang asawa doon, at hindi niya gusto na dagdag pang maging pasanin. Binayaran nila ang lahat. At namatay pa rin ang ina ni Maritz pagkatapos ng 2 taon ng paglaban. Pagkatapos ay dumating ang bagyo. Noong ika-9 na taon, isang malakas na bagyo ang tumama sa kanilang baryo. Maraming bahay ang nawasak. At ang kubo nila, ang lumang kubo na iyon, natangay ang bubong. Pero sa halip na gumastos ng malaki para sa panibagong bahay, pinili ni Maritz na ipagawa lamang ang bubong. Ipinasok niya ang natirang pera sa isang bagay na hindi inaasahan ni Eddie. Isang paaralan. Isang maliit na paaralan para sa mga batang mahihirap sa kanilang baryo. Mga batang wala pang pantawid gutom noon, mga batang madalas na hindi nakakapasok dahil wala silang pambili ng notebook, ng lapis, ng sapatos. Si Maritz ang nag-asikaso. Si Maritz ang nagpatakbo. Gamit ang pera ni Eddie, gamit ang kanyang sariling oras, gamit ang kanyang buong puso. Hindi ito isinabi ni Maritz sa kanya sa loob ng lahat ng tawag na nagdaan. Hindi ito isinabi ni Annalyn. Dahil para sa kanila, hindi ito bagay na ipinagmamalaki. Ito ay isang obligasyon. Ito ay isang pagpili. Tumayo si Eddie mula sa kanyang upuan. Lumakad siya sa loob ng kubo, paikot-ikot, hindi mapanatag. Ang mga mata niya ay namumula. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Maritz, sabi niya, at ang tinig niya ay halos hindi marinig, bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi ko gusto na ang pakiramdam mo ay ginaganap mo lang ang isang obligasyon, sagot ni Maritz. Simple. Diretso. Nagpadala ka ng pera para sa amin, para sa iyong pamilya. Ngunit ang pamilya naming tinutukoy ko ay hindi lang ako at Annalyn. Ang baryo, ang mga batang ito, sila rin bahagi ng aming pamilya. Sila rin kailangan ng tulong. Hindi makasalita si Eddie. At ang kubo, patuloy ni Maritz, hindi ko kailangang palitan. Nandito ako, maayos ako. Nandito si Annalyn, maayos siya. Kung gusto mo kaming bigyan ng mas magandang tahanan, pwede nating pag-usapan. Ngunit hindi ko kailangang marangyang bahay para masabi na mabuti ang aming buhay. Napaupo muli si Eddie. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. At sa loob ng ilang sandali, ang makapangyarihang lalaki, ang bilyonaryo, ang kilalang negosyante, umiyak siya. Tulad ng bata.
Tulad ng lalaking nagtago ng lahat ng luha sa loob ng 20 taon at ngayon ay wala na siyang lakas pa para itago. Hindi siya umiyak dahil sa hiya. Hindi siya umiyak dahil sa galit. Umiyak siya dahil sa pagkamangha. Dahil sa loob ng 20 taon na nagtatayo siya ng imperatibo, nagtatayo siya ng negosyo, nagtitipo ng kayamanan, ang kanyang asawa, dito sa maliit na kubo na ito, ay nagtatayo rin. Hindi ng gusali. Hindi ng korporasyon. Kundi ng mga buhay. Ng mga kinabukasan. Ng isang komunidad na mas mabuting lugar ngayon kaysa noong umalis siya. Naramdaman niya ang kamay ni Marit sa kanyang balikat. Malambot. Walang pag-aatubili. Hindi ako nagalit sa iyo, sabi niya. Hindi kita sinisinisi. Alam ko kung bakit ka umalis. Alam ko kung para saan mo ginawa ang lahat. At minahal kita sa bawat araw na wala ka, kahit mahirap. Kahit napakasakit. Hinawakan ni Eddie ang kamay ni Maritz. Ang malambot na kamay, ang pagod na kamay, ang kamay na nagtatayo ng isang mundo habang malayo siya. Patawarin mo ako, sambit niya. Wala kang pagpapatawad na kailangan, sagot ni Maritz. Ngunit kung gusto mo, nandito ka na. Iyon na ang kailangan ko. Sa sandaling iyon, may tunog na boses mula sa labas. Isang tinig ng isang babaeng bata, hindi na bata sa totoo lang, 20 taon na si Annalyn ngayon, isang dalaga, na humihiyaw mula sa labas ng kubo. Nanay! Sino yung sasakyan sa? Pumasok si Annalyn sa pintuan. At nang makita niya ang kanyang ama, nang matukoy niya ang mukha ni Eddie mula sa mga litrato na pinalaki niya sa puso niya sa loob ng 20 taon, natigilan siya. Nakatayo siya sa pintuan, ang mga mata niya ay malawak na bukas, at sa kanyang mukha ay isang emosyon na hindi madaling pangalanan. Pagtataka. Pag-aalala. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang napakaraming taong pagnanasa na makita ang mukhang iyon, personal, hindi sa litrato, hindi sa screen. Tatay, bulong niya. Tumayo si Eddie. Tumingin sa kanyang anak, sa babaeng kanyang iniwan bilang isang batang 2 taon lamang, at ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang dalaga na may sariling mundo, sariling buhay, sariling mukha na maihalong kanya at ni Maritz. Anak, sabi niya. Iisa lang ang salita. Pero ang bigat nito, ang bigat ng 20 taon sa isang salitang iyon. Lumakad si Annalyn patungo sa kanya. Hindi mabilis. Dahan-dahan, parang sinusukat niya ang bawat hakbang, parang tinitiyak ng kanyang puso na totoo ito, hindi panaginip. At nang maabot niya ang kanyang ama, nang niyakap siya ni Eddie ng mahigpit, nang naramdaman niya ang yakap ng isang taong mahal niya, ngunit halos hindi niya kilala sa personal, umiyak si Annalyn. Nang walang pigil. Nang walang hiya. Akala ko hindi ka na darating, iyak niya sa balikat ng kanyang ama. Akala ko palagi na lang kaming maghihintay. Nandito na ako, sabi ni Eddie at bawat salita ay nanginginig. Nandito na ako, anak. Hindi na ako aalis. Nanatili si Marites sa tabi nila, nakatayo, nakatingin, ang mga mata niya ay puno, ngunit hindi siya umiyak. Siya ang pundasyon. Lagi siyang ang pundasyon. At sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat ng kanyang pinagtiisan, ang lahat ng gabi na mag-isa, ang lahat ng tanong ng kanyang anak na hindi niya naisagot ng buo, ang lahat ng sakripisyong ginawa niya nang walang reklamo. Nakita niya ang lahat ng iyon na nagiging sulit. Nang dahan-dahan. Nang totohanin. Pagkatapos ng matagal na yakap, huminga si Eddie ng malalim. Tumingin siya sa paligid ng kubo. Sa mga dingding na iyon. Sa bubong na iyon. Sa simpleng tahanan na ito. At sa halip na lungkot, sa halip na kahihiyan, sa halip na alinlangan, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Nasa bahay na siya. Hindi dahil sa ganda ng lugar. Hindi dahil sa laki ng bahay. Hindi dahil sa anumang pisikal na bagay. Nasa bahay na siya dahil nandoon si Maritz. Nandoon si Annalyn. At sa loob ng simpleng kubo na ito, sa loob ng tahanan na inalagaan ng kanyang asawa sa loob ng 20 taon, naroon ang tunay na kayamanan na hindi kailanman makukuha ng kahit anong halaga ng pera. Nang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa hapagkainan, kumakain ng simpleng ulam, ang tanong ni Maritz na kumain ka na, ay narinig na niya sa mukha, hindi sa telepono, nagsalita si Annalyn. Tatay, sabi niya, gusto ko sana ipakita sa iyo ang paaralan bukas.
Yung pinagtayuan ni nanay gamit ang mga pinadala mo. May 60 bata na doon ngayon. May ilang teachers na. May library na, maliit pero may library na. Tumingin si Eddie kay Maritz. At nakita niya ang simpleng ngiti ng kanyang asawa, hindi mapagmalaking ngiti, hindi naghahanap ng papuri. Isang ngiting nagtatabi lamang ng katotohanan nang walang karagdagang salita. Bukas, sabi ni Eddie, ipapakita mo sa akin ang lahat. Nodded si Annalyn. At sa hapagkainan ng isang kubo, sa baryo ng Cagayan, sa isang gabi na puno ng mga bituin, naging buo muli ang isang pamilya na matagal nang naghihintay. Hindi sa pamamagitan ng kayamanan. Hindi sa pamamagitan ng palatandaan ng tagumpay. Kundi sa pamamagitan ng pagbabalik ng isang lalaki sa pinakamahalagang lugar sa kanyang buhay, ang lugar na hindi siya kailanman talagang iniwan ng kanyang puso. Noong sumunod na umaga, pumunta sila sa paaralan. Isang maliit na gusaling yari sa konkreto, hindi marangya, ngunit matibay. Nasa labas ng pintuan ay isang maliit na tanda. Gawa sa kahoy. Simpleng sulat. At ang nakasulat doon ay nagpatitigil kay Eddie sa kanyang mga hakbang. Eduardo Santos Community School. Tiningnan niya si Maritz. Hindi makapagsalita. Pinangalanan ko ito sa iyo, sabi ni Maritz ng tahimik. Hindi dahil ikaw ang nagbayad. Kundi dahil ikaw ang dahilan kung bakit naniniwala akong may kahulugan ang pagsasakripisyo. Dahil kaya mong gawin ang mahirap para sa mga mahal mo sa buhay, iyon ang leksyon na gusto kong ituro sa mga batang ito. Nanlumo si Eddie. Sa lahat ng gusali na itinayo ng kanyang kumpanya, sa lahat ng mga proyekto, sa lahat ng mga kontrata na may pangalan niya, wala sa kanilang lahat ang nakapagpagaan sa kanya ng tulad ng tanda na iyon. Yari sa kahoy. Sa isang maliit na paaralan sa baryo. Pumasok sila. At sa loob ng silid-aralan, nakita ni Eddie ang mga batang nag-aaral, mga batang may magagandang mata, mga batang may lapis at papel, mga batang may kinabukasan na hindi pa nila lubos na naiintindihan, ngunit unti-unting nabibigyan ng hugis ng isang babaeng nag-asikaso sa kanila ng 20 taon. Isang batang babae, halos 7 taon ang tanda, ay tumingin sa kanya at mumiti. Isang simpleng ngiti. Walang kahulugan sa kanya kung sino si Eddie. Para sa bata, isa lang siyang bisita. Ngunit para kay Eddie, ang ngiting iyon ay nagkakahalaga ng lahat. Ito ang tunay na pamana. Hindi ang bilyon sa kanyang account. Hindi ang mga award, hindi ang mga pamagat, hindi ang mga larawan sa mga dyaryo. Kundi ang 60 bata sa isang maliit na paaralan na may pangalan niya, batang hindi niya kilala, ngunit binago ng desisyon ng kanyang asawa ang kanilang mga buhay. Lumabas si Eddie sa paaralan at umupo sa hagdan sa labas. Sumunod si Maritz at umupo sa tabi niya. Kamay sa kamay, tulad ng dati. Tulad ng simula. Maritz, sabi niya. Sagot nito. Pasensya na sa lahat ng taon na wala ako. Nandito ka na ngayon. Hindi sapat na iyon. Tumingin si Maritz sa kanya. Tumingin siya sa matang iyon, ang matang hindi nagbago, at sinabi niya ang isang bagay na matagal na niyang inihanda sa kanyang puso, nang hindi niya alam na inihahanda niya ito. Eddie, sabi niya, ang pag-ibig hindi sinusukat sa presensya lamang. Alam ko na nandoon ka sa bawat pera na iyong pinadala, alam ko na nandoon ka sa bawat tawag, sa bawat pangako. Hindi ikaw ang umalis sa aming puso. Ang katawan mo lang. At ngayon na nandito na ang katawan mo, kumpleto na. Hindi na umiyak si Eddie. Sa sandaling iyon, wala na siyang luha. Puno na siya ng isang bagay na higit pa sa luha, isang katahimikan na matagal na niyang hinahanap sa gitna ng lahat ng tagumpay niya, ng lahat ng kayamanan, ng lahat ng palakpak ng mundo. Katahimikan ng isang taong nakauwi na. Mga ilang araw pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang mga abogado. Nag-set up siya ng isang malaking trust fund para sa paaralan, sapat para tumakbo ito ng maraming taon, sapat para palawakin, sapat para makapagbigay ng scholarship sa mga graduating students. Ngunit ang kubo ay hindi niya pinalitan. Hindi dahil wala siyang pera. Hindi dahil hindi siya makapagpapatayo ng pinakagandang bahay sa buong baryo kung gusto niya. Kundi dahil tinanong niya si Marites kung gusto niya ng bagong bahay, at ang sagot ni Marites ay nagpaluhod sa kanya sa sarili nitong simplisidad. Dito tayo nagsimula, sabi ni Maritz. Dito tayo nag-oo sa isa't isa. Dito ipinanganak si Annalyn.
Dito ka lumakad palayo at dito ka rin bumalik. Ano pa ang halaga ng lugar kung hindi ang mga alaala na nagtayo rito? At iyon ang naging sagot niya. Ang kubo ay nanatili. Ngunit sa loob nito, sa loob ng mga dingding na iyon, sa ilalim ng bubong na iyon, nabuo ang isang buhay na walang kayang bilhin ng kayamanan. Isang buhay na hindi nagmula sa tagumpay, kundi sa katapatan. Hindi sa kayamanan, kundi sa pagtitiwala. Hindi sa mga taon ng paghihiwalay, kundi sa pag-ibig na naging matibay pa kaysa sa anumang gusali na itinayo ni Eddie sa buong buhay niya. Bawat gabi, habang nakahiga si Eddie sa tabi ni Maritz, sa parehong kubo, sa parehong lugar, ngunit sa isang buhay na hindi na pareho, tinatanong pa rin siya ni Maritz. Kumain ka na? At ang sagot niya ay lagi na ring iyon. Maritz, kumain na ako. Ngunit ngayon na ang ibig sabihin ay iba na. Ngayon, ang kumain na ako, ay katumbas ng nandito na ako. Nang hindi na ako aalis. Nang sapat na ito, sapat na kayo para sa akin. At sa bawat pagsikat ng araw sa baryo ng Cagayan, sa bawat umaga na ginigising siya ng amoy ng sinaing ni Marites at ng ingay ng mga batang papasok sa paaralan sa kabilang daan, naramdaman ni Eduardo Santos ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa alinman sa kanyang mga opisina, sa alinman sa kanyang mga gusali, sa alinman sa kanyang mga tagumpay. Naramdaman niya na siya ay buo na. Hindi bilang bilyonaryo. Hindi bilang negosyante. Hindi bilang Envy Santos. Kundi bilang Eddie. Bilang asawa. Bilang ama. Bilang isang lalaking bumalik sa pinanggalingan niya at natuklasan na ang pinakadakilang kayamanan ay hindi kailanman umalis. Naghintay lang. Sa loob ng kubo. Kasama ang babaeng hindi kailanman nawala ang pananampalataya. Kasama si Maritz. Lagi. At doon nagtatapos ang kwento ni Eduardo Santos, ng lalaking nag-iwan ng kubo at bumalik na bilyonaryo, para lamang matuklasan na ang tunay na karangyaan ay ang babaeng nag-ingat ng kanyang puso sa loob ng 20 taon. At ang simpleng tahanan na kahit hindi maganda sa mata, sa puso, ay palaging magiging pinakamagandang lugar sa buong mundo. Salamat sa pakikinig. Kung naaantig kayo ng kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe. At sa inyong mga puso, sana ay lagi ninyong maalaala na ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ang naghihintay sa iyo sa bahay.